Magandang gabi, Pilipinas. Kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita, nakauwi na sa Pilipinas ang 21 tripulante mula sa MV Tutor na barko na inatake po yan ng Houthi rebels noong pong nakalipas sa linggo sa Red Sea. At sa harap nito, parang Alex, no, siniguro ng pamahalaan yung tulong para sa mga tripulanting to at sa mga pamilya nila. Mayan, at dahil po sa sinapit na nasabing mga Pilipino, pinag-aaralan ngayon ng Department of Migrant Workers ang umiiral na right to refuse sailing policy para huyan sa mga Filipino seafarers na naglalayag sa mga itinuturing na high-risk areas. At para sa detalye, kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo? Umaga ay dumating na nga 21 na mga seafarers mula doon sa MV Tutor, yung inatake ng Houthi rebels noong nakaraang Miyerkules. At sabi ng DMW, bukod sa binigay nilang tulong kanina, ay tutuloy-tuloy yan na magbibigay rin ng tulong ang pamahalaan para makaagapay nga sa kanilang pangkabuhayan. Matapos ang ilang araw, nakauwi na sa bansa ang 21 Pilipinong tripulante ng MV Tutor matapos ang naging pag-atake sa kanilang barko ng Houthi rebels. Miyerkules, June 12 ang atakihin ng rebeldeng grupong MV Tutor na sakay ang mga Pinoy seafarers. Sa mga video na nakalap ng Net25 News, kita ang sitwasyon sa barko bago at pagkatapos ng naging pagsabog. Inside. Sa kaya mga Pinoy seafarers nang maganap ang pag-atake ng Houthi rebels. Kita ang pagsasagawa ng necessary measures ng crew ng barko matapos na maganap ang pag-atake. Tingnan nyo rin ang taas. Baka may mga drone. Alas 11 ng umaga ngayong araw, dumating ang 21 tripulante kabilang si Christian Domrique, ang kapitan ng nasabing barko ng MV Tutor, ang barkong inatake nga ng Houthi rebels sa Red Sea. Isa si Domrique sa 21 Pinoy crew na na-rescue ng mga otoridad at naiuwi sa Pilipinas ngayong araw. Mangyayak si Domrique nang ikwento ang nangyari sa kanila. Hindi po kami nakapag-investigate doon kasi hindi po namin alam ang kalaban namin. Galing po ba sa tubig o galing sa hangin. Kaya nasa loob na lang po kami accommodation. Masaya kami pero yun lang, may trauma konti. Basta may bumagsak yun. Bumagsak na yung pintuan namin, lahat kami yumuyuko na eh. Nakarating ang barko sa Port of Bahrain noong Sabado sa kaya mga na-rescue na Filipino seafarers. Bandang alas 5:30 ng hapon at inasikaso sila ni Philippine Ambassador to Bahrain na si Ann Halandoon Luis hanggang sila ay makasakay ng eroplano papunta ng Pilipinas nitong linggo ng gabi. Noong Nobyembre pa na nagsimulang umatake ang Houthi rebels ng Yemen sa mga barkong bumabaybay sa Red Sea upang ipakita ang suporta sa Palestinian sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Dahil sa mga nangyari na yan, pinag-aaralan na ngayon ng Department of Migrant Workers ang umiiral na right to refuse sailing policy para sa mga Filipino seafarers na naglalayag sa itinuturing na high-risk areas. Titingnan daw ng DMW kung paano matitiyak ang seguridad ng mga naglalayag na tripulanting Pilipino. Sa ulat ng DMW, 3 barko na ang inatake ng Houthi rebels na may sakay ng mga Pinoy. Kabilang dito ang Gali Leadership na inatake noong Nobyembre ng taong 2023, True Confidence Ship noong Marso at ang pinakahuli ay ang MV Tutor ngayong Hunyo. Siniguro naman ng DMW, OWA maging ng Kongreso na magkakaroon ng tulong ang mga umuwing seafarers maging ang mga pamilya nito. Meron po tayong additional na mga assistance na kukunin naman po dun sa pondo natin for AKAP, for AIX, sa TUPAD at sa iba pang mga available na mga programa na meron po sa ngayon. Hindi lang ho, pati scholarship, hindi lang ho para sa mga seamen, sa kababayan po natin, kundi para sa mga qualified. Nakahanda naman po kami magbigay ng tulong sa aming mga regional offices. Ang mga programa po namin ay nakahanda rin po sa kanila at nagbigay din po kami ng financial assistance at livelihood assistance. Sa batala, Alex na Ali, siniguro naman ng DMW ay tuloy-tuloy yung operasyon nila para sa paghahanap naman doon sa isang
tripulante na nawawala na sakay din ng MV Tutor. At siniguro din nilang hindi matatapos dyan yung binigay na tulong ng gobyerno doon sa 21 umuwi ay magtutuloy-tuloy yan hanggang sa makabangon nga doon sa kanilang pangangailangan at makatulong din sa kanilang pangkabuhayan. Samantala dito sa Fairfax sa Parañaque City ay dumating na itong labi ng 3 overseas Filipino workers na biktima dito nga sa naganap na sunog sa isang gusali sa Magap, Kuwait. At sinalubong ito ng mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers maging ng kanilang pamilya at siniguro din yung tulong na ibibigay sa 3 ito doon nga sa pamilyang naiwan nitong 3 OFW na nasawi. Alex and Ali. Okay, Erlo, doon sa pulisiyang sinasabi na umiiral na right to refuse sailing, paano pagkakaintindi ito? Sila ba'y papayagan na pipili lamang kung saan sila pwedeng lumayag? Parang ganun ba yun? Yes, Alex, no, may kumbaga may karapatan sila na kung alam nilang nasa risk yung kanilang pupuntahan ay maaari silang tumanggi doon sa mismong biyahe. At yun nga ay igigiit ng DMW upang sa ganun hindi na nga maulit pa yung ganito insidente lalo na sa mga ating mga Filipino seafarers, Alex. Pero batid ba ng mga tripulante nating mga kababayan na kapag hindi sila sumama doon, mawawalan sila ng kita? Yes, Alex. Ang sabi nga nung isa sa nakausap natin, wala talaga silang choice kasi trabaho talaga yon at hindi nila alam kung ano yung abutan nila doon sa mismong pupuntahan. Kaya nais ng migrant workers na maisabatas at maipatupad na ito na upang sa ganun ay wala nang maulit pa na ganitong insidente at hindi rin magkaroon din ng choice yung mga seafarers doon sa mga kanilang pupuntahan kung ito ba'y delikado o nasa maayos naman ang kalagayan ng lugar, yung kanilang pupuntahang lugar, Alex. Okay, siguro panghuli, Erlo, nakausap mo ba yung ilan sa ating mga kababayang umuwi na babalik pa ba sila bilang mga tripulante? Yung isang nakausap natin kanina, Alex, yung kapitan, si Domrinque, ay sabi niya kung mabigyan pa ng pagkakataon ay babalik pa raw sila dahil nga yun na nga yung nakasanayan nilang kabuhayan na Alex. Okay, by the way, meron ba silang natatanggap na parang insurance? Kung yari yan, tulad yan nangyari na yan, parang life and death yung nangyari sa kanila no, pag-atake ng Houthi. Meron ba silang matatanggap? Yes, Alex, dapat meron, sabi ng migrant workers, no? Pero patuloy na lang iimbestigahan kung sila ba ay naka-apply doon sa tinatawag na insurance. Pero sa gayon ay wala pang ibinibigay na impormasyon ng migrant workers kung meron bang matatanggap ang mga ito. Pero hanggat maaari, dapat meron, sabi nila. Kaya patuloy nilang aalamin yung nag-deploy sa baga ito, kung ito ba ay nakakasunod doon sa batas na ipinatutupad para nga sa kaligtasan ng mga seafarers, Alex. Okay, maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin dyan sa lungsod ng Parañaque. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.